Unang reason daw ay when the pressures of growth crowd out the promises of God. Pangalawa, when human temptations are stronger than healthy habits. And number 3, when the loss of authentic community skews perspective and gives permission. And number 4, when the spiritually dry season continues to a didn't see it coming progression down to a dead end street. And number 5, when passion for the mission turns to unhealthy ambition. So yan ang nakita niya na 5 reason kung bakit daw nag-fail ang isang pastor. And gusto mag-concentrate dun sa pangatlo. When the loss of authentic community skews perspective and grants permission. So, pagpapakita yan na madalas ginagabayan natin mga pastors, ang ating mga members na maging part ng community o maging part ng life group. Tama po ba? We encourage them to attend the church, Sunday services, at maging part ng life group. Pero hindi natin alam tayo ng isang pastor, nami-miss natin yan personally. At malakas tayong magsalita, maybe sa mga members natin, na maging part kayo ng church, maging part kayo ng life group, pero baka minsan yung pastor, hindi nagiging concentrated sa gano'n. So, ang nangyari, nagiging isolated yung pastor. So, napakadelikado ng isolation. Pwede kasing napapaligiran tayo ng mga tao, tayo mga pastors, pero hindi naman yata talaga tayo ata kasama. Kapag walang authentic relationships, of course, nagiging distorted ang pananaw natin sa ministry, church, at life in general. Kapag mag-isa ang pastor at walang community, posible daw na kumipit ang thoughts niya. Pwedeng mawalan na siya ng hope pagka nagkaroon ng problema sa church. Nagkakaroon ng spiral downward o nadi-discourage at posible na nadi-disconnect sa truth and wisdom. And so, kapag nawala yung tunay at dapat o tapat na community sa paligid ng isang pastor o church leader, nawawala rin minsan yung tamang perspective daw nila. At minsan nagkakaroon sila ng excuse or permission sa sarili nila na gumawa ng mali. In simpler terms, ibig sabihin, kung walang taong kumakausap o nagtutuwid na hayaan tuloy gumawa ng mali. Narinig ko sa kwento ko namin kanina ng Bishop John, tinuturing tayong tatay ng ating mga anak-anak pero meron sa church, pero meron talaga na nagsasabi na mga nagtampo sa atin, o tayo nagpakatatay, pero definitely, kapag kinukorek na natin sila, nagiging tatay na tayo. Kasi wala namang magkukorek na may full of concern kundi ang tatay. So ito yung isa sa problema ng isang pastor kaya bumabagsak. Ibig sabihin, isolated yung pastor. Walang kumakausap, walang nagtutuwid, na hayaan tuloy o natotolerate siyang gumawa ng mali. So malaki dito, yung malaking kinalaman dito yung word na accountability. Ano po ba ibig sabihin ng accountability? Nakita ko sa Bible habang sabi, accountability to one another is a biblical principle that emphasizes the responsibility of believers to support, to encourage, and correct each other in their walk with Christ. So itong concept na ito ay rooted sa understanding na tayong mga Kristiyano ay part ng spiritual family, of course, the body of Christ, na tayo tinawag na mamuhay sa community, bearing one another's burdens and spurring each other on toward love and good deeds. Na kapag walang authentic community, wala rin accountability. Yung mga taong nagmamahal pero handang magsabi ng totoo kahit mahirap marinig. So kapag ang isang pastor o isang church leader ay wala talagang o walang taong nag-check sa kanya, walang nagre-remind sa kanya o nagtutuwid kung kailan nagiging prone siya sa pride, blind spots, and eventually, yun nga, failure. So in short, walang accountability, walang correction, mas madaling magkamali at mawala ng direction. Kaya napakalaga ng merong accountability. Amen po ba mga pastors? Yung mga tao na yung lubos tayo kilala at tapat na nag-hold sa atin accountable,
for our safety and growth. So today, we'll discuss one of the 5 reasons why church pastors fail and how we can address and overcome it. So, pag-usapan natin is accountability a must for pastors. Meron ako nakita na may kinalaman sa accountability. Ecclesiastes 4:9-2. Ang sabi, 2 are better than 1 because they have a good return for their labor. If either of them falls down, one can help the other up, but pity anyone who falls and has no one to help them up. Also, if 2 lie down together, they will keep warm. But how can one keep warm alone? Though one may be overpowered, 2 can defend themselves. A cord of 3 strands is not quickly broken. Lord, salamat po sa iyong salita namin matutumayan ngayon. Samahan kami ng banal na Espiritu. At alam ko, Lord God, even inaantok na iba sa amin, matapos kumain, pero definitely our spiritual eyes, our spiritual hearts ay open para sa iyo. Salamat o Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. So yung binasa natin, yung passage na yan, of course, part yan ng Old Testament wisdom literature na sinulat ni King Solomon, sinasabi nung siya ay matanda. Ito ay nagre-reflect sa futility ng buhay at value ng wisdom. So ito ay nakaset sa ancient Israel kung saan delikadong isolation na in-emphasize ang human interdependence ay design ng Diyos na pinoporsyado ang New Testament sa pagbuo ng community sa church. So, nakikita natin, tayo mga pastor, hindi natin alam, pakitingin mo nga yung katabi mo, hindi natin alam, kung bago siya dumating dito, kung ano kanyang pinagdadaanan, baka maybe pasan-pasan niya ang problema ng buong simbahan, okay? O hindi lang buong simbahan, kundi pasan niya ang buong daigdig, okay? Or maybe humarap siya sa isang napakadelikadong desisyon. At maybe sinasabi ng katabi mo, na pastor, kaya ko mag-isa. Kaya ko yan. Hindi ko na napagdaanan. Kinaya kong mag-isa. Pero let me tell you something. Ang dali na napakabigat na problema ng mag-isa ay napaka-dangerous na kaisa pa. At alam yan ng wise king na si Solomon at alam din yan ng ating kalaban na si Satanas na hindi natin kailangan mag-isa at mag-go alone. Yet, for some reasons, okay, God will allow us na minsan mag-iisa talaga tayo, hayaan tayo ni Lord na mag-isa sometimes. Pero mapapansin ko, hindi madalas inaalaw ni Lord yun. Kailangan natin minsan ng makakasama para lalong lumago. Tandaan na ang sobrang isolation ay trap ni Satanas. Inaantay tayong maging vulnerable mag-isa para madali niyang mas. 1 Peter 5:8, be alert and sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Tingnan mo yung word dito sa 1 Peter 5:8. Looking for some all. Sana all. Someone. Makikita mo yung text dyan, someone, nag-aantay yung devil na mag-isa ka. For someone to devour. One means nag-iisa. Inaantay tayo maging isolated and eventually maging vulnerable. Ayun na, para maitumba niya. Pero kapag tayo ay magiging committed sa isang trusted team o grupo ng accountable sa atin, dito tayo mag-evolve, mag-grow, maging resilient at magiging better person at lalo natin. Kaya nga ngayong araw na ito, let's unpack this passage sa binasa natin, pag-usapan natin why accountability is a must for pastors. Bakit kailangan natin ng accountability? Bakit kailangan natin ng grupo o someone or partners na magiging kasangkapan ng Diyos para lalo tayo lumago? Number 1 is accountability produces greater productivity. Wow. Verse 9, 2 are better than 1 because they have good return for their labor. Mas mabuti ang may kasama kaysa mag-isa, mas marami silang magagawa. So, kinumpara dito ni Solomon ang pagiging mag-isa compared sa may kasama. Na sa panahon ni Solomon, isolation means inefficiency and vulnerability to famine or theft. Pinakita dyan yung 2 in Hebrew, Shenayim, implies partnership, not mere duality. Better in Hebrew is tov, connotes moral and practical superiority. Ibig sabihin, mas mabuti and good return in Hebrew is harfu,
meaning compounded rewards, economic and emotional or spiritual. So Solomon starts with a simple truth that partnership produces better results. Na mas maganda ang resulta kapag may kasama kaysa nag-iisa. Isipin mo isang magsasaka, isang nag-aaral. Kaya niya naman, pero mas pagod. Mabagal ang productivity. Pero kung may kasama, hindi hati sila ng trabaho, sabay sila magdiriwang sa kanilang aanihin. Ama ba? O sige, hindi naman tayo mga magsakay ba siguro dito. Sa example, 10 kayo magkakapatid, tapos ikaw lang naglilinis ng bahay, tapos yung shampoo, kuya-kuya ko. Anong pakiramdam? Di ba fulfilling? Ikaw lang naglilinis sila, nag-FB lang, nakakapikon, di ba? So, ibig sabihin, walang matatapos sa trabaho, magkakapikunan, magkaaway-away lang. So, yan pinapakita yung sarap ng meron pang kasama. Simula pa lang sa Garden of Eden, sinabi ng Diyos, Genesis 2:18, it's not good for the man to be alone. At sa New Testament, may kita natin yung teamwork ng mga apostles. So teamwork is God's plan. Kasi si Satanas gusto niya tayong isolate para isang tupa na mahiwalay sa kawan, mas madali niya magbibigay. Pag nag-iisa tayo matagal, pag mag-iisa tayo ng matagal, mas vulnerable tayo sa deception, sa doubt and defeat. Kaya tandaan natin, God designed humans for relational synergy. Proverbs 7:17, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. Kapag may team, okay tayo, meron tayong accountability, okay, meron kong encouragement at mas lalalim pa tayo sa pananampalataya. Remember, accountability is not a burden, it's a blessing. Amen? Amen. And God didn't design us to be lone rangers. Kaya mga kapatid, huwag tayong maging lone ranger pastors. Let's involve ourselves sa isang group na accountable sa atin, dahil dito natin makikita tunay na growth, tunay na protection, tunay na blessing. So yung mga sa katabi mo, ang sarap ng may accountability. Para mag-isip po tayo yan, praise God. Why accountability is a must for pastors? Number 2, accountability provides support. Verse 10, if either of them falls down, one can help the other up. But pity anyone who falls and has no one to help them up. Ito ay tumutukoy sa literal na pagkadapa o pagkahulog habang naglalakbay o nagtatrabaho sa mabundok na lugar ng Israel, kung saan ang isang simpleng pagkatisod ay pwede magdulot ng injury o kamatayan kung walang tulong o medical help. So dito pinapakita ni King Solomon yung reality ng buhay na lahat tayo, listen, malaki ang posibilidad na madapat. Walang pwedeng magsabi ngayon, nakatayo ako, teka muna, baka mamaya mabuhay ka. Falls down in Hebrew is napal, meaning to fall or collapse. Pwedeng accident noon sa hilly roads ng Israel. Pero sa atin ngayon, pwede natin i-apply sa ating emotional, spiritual, or maybe relational falls tulad ng depression, temptation, failure, or brokenness. Pity is a lament over inevitable misfortune, expresses woe, evoking empathy for the isolated. Actually, nung pag-aaralan natin to, wala talagang definite na Hebrew word for this word na pity, kasi parang it is something na talagang sa atin kasi yung expression, ano ba expression natin ngayon? Parang something na mga ganun yung patay ng bata, mga ganun lang yan. Parang ganun yung term noon dito sa ginamit, kaya wala siyang maliwanag na Hebrew word. Pero pinapakita dito yung lament over inevitable misfortune. Kaya si Haring Solomon nagbigay ng picture. Pagpapakita ito, listen, na ang buhay
ay punong-puno daw ng mga pagbagsak. Mga pitfalls, literal man of figurative. Na natitisod tayo. Actually, meron ba sa atin dito, kung titignan niya yung tuhod niya, wala talagang bahid ng pagkatapa. Meron ba sa atin? Sorry ka, wala ko. Minsan, hindi ka natisod ng bata ka o natapa. Marami nga ako pakokang eh. Pakokang. Okay. Pakokang talaga itong ano. Doon mo raw malalaman, listen na, doon mo raw malalaman kung in-enjoy talaga nung tao yung kanyang kabataan pag maraming pakokang. Ibig sabihin, maglalas daw sa atin, talagang sinasabi dito na tayo'y nadadapa, natitisod. Okay lang siguro nung bata ka eh. Kasi wala naman talaga halos, okay, kung wala yung tatay mo, wala yung nanay mo, pag natisod ka, tatayo ka lang. Pero iba na kasi ang usapan pag matanda na tayo. Noon okay lang mag-isa ka, maybe nung bata-bata ka, pero nung tumatanda ka na, dapat may kasama ka din. Parang natuwa yung mga senior dito. Natitisod tayo, nadadapa, kung mag-isa ka lang, sinong tutulong sa'yo? Kawawa raw yung taong yun, sabi ni Solomon. Sabi sa verse, kung walang tutulong sa kanya. At yan ang gusto ng enemy, gusto niya tayong bumagsak. At bubulungan ka pa niya, huwag mong ipakita yung kahinaan mo, huwag mong i-share yung struggles mo. Sino ba sila? Hindi ka naman nila kilala. Na kung mananatili tayo at magtatagal tayo mag-isa, kapag tayo bumagsak, talagang lagapak. But with a group, makakatayo tayo ulit. Isipin mo yung hiker na nadulas sa bundok, kung mag-isa siya, patay siya. Pero kung may kasama siya, may tutulong, may magbabangon, ganyan yung accountability partner. Help up means to cause to rise, conveys active restoration na hindi lang sympathizer, kundi talagang bubuhatin pabalik. Now, sa isang accountability group, kapag may nag-open up ng struggle, like addiction or discouragement, alam mo yun, magrarally yung grupo sa panalangin, i-encourage ka. Kasi accountable sila. So, meaning to say, yung dating mahina, magiging matagumpay. Ganyan ang design ng Diyos. Psalm 145 verse 14, the Lord upholds all who fall and lifts up all who are bowed down. At tayo lahat dito, tinatawag tayo ng Diyos na ito rin yung gawin natin sa ating grupo. Amen! Gising pa ba tayo? Amen! Amen! Ayaw ko nag-i-speak, Pastor John, ng gantong oras. Kaya mga pastors, sandaan natin, okay, na lahat tayo ay may tendency madapa. Amen? Amen! Pero pagpiliin natin, huwag maging mag-isa. Kapag ang pastor may accountability partner o may accountability group, ang pagbagsak niyang mag-isa ay magiging sama-samang pagbangon. Yan ang power ng Diyos na present sa isang grupo na accountable. Sabi mo sa katabi mo, iba ang accountability. Yan, nagigising na si ba? Nagigising na iba. Bakit? It is a must ang accountability sa isang pastor. Number 3, accountability brings comfort. Verse 11, also if two lie down together, they will keep warm. But how can one keep warm alone? So this verse invokes Asian travel hardships. Noong panahon ni Solomon, ang mga travelers o yung mga merchants ay madalas naglalakbay sa wilderness, wala pong hotel. Pag inabutan sila, doon na sila matutulog, malamig, of course walang heater, sobrang ginaw sa gabi. At ang only way para mag-survive ay mag-huddle together. Eh paano kung mag-isa ka? Wala ka pang kumot, hindi frozen ka na. Let it snow, let it snow, let it snow. Lie down in Hebrew is shakab, ibig sabihin to recline, to rest. Keep warm in Hebrew is shamam, meaning to be hot or inflamed. Metaphorically extends to emotional solace. Na hindi lang ito physical warmth, it also points to emotional at spiritual warmth. Naalala ko po nung, ayan, sakto na niya yung misis ko.
nung pumunta kami sa US, unang baba namin, LA, then go Las Vegas. Sa Las Vegas, bandang December, magdi-December na yun, naramdaman na namin malamig talaga. Tapos pumunta kami ng LA, San Diego, medyo malamig. Pero tinry ko yung, ayan, puti na lang, sensitive. Yan. Tinry ko lang maramdaman ano yung klase ng lamig sa US. So, nung nandun kami sa LA, tinry ko magubad. Pero ano naman yun, wala naman kasi gano'ng tao dun eh. So, pumunta ako dun sa sila ko, hindi ako na ako. Tinry ko lang, ba't ako ng damit, sabi ko, kaya naman pala yung lamig din. Hindi December na yun, kaya malamig, pero iba yung lamig sa Baguio, iba yung lamig doon. Kasi hindi ganong humid, parang dry. Pinilit ko, tinry ko, kaya naman eh, kaya. Nung gabi, pagbiyahe naman kami going north, San Jose, San Francisco. So, nung nandun na kami, sabi ko, mukhang kaya naman. Pero pagbaba namin ng sasakyan, iba yung ihip ng hangin. Yung talagang, ano ba yun, yung parang manunod sa buto mo sa San Francisco, ganun pala kalamig. Yung sa sobrang lamig, halos, pero may damit ako naman, sabihin ko. Naka-jacket na, may heat tech na sa loob dito, tsaka dito sa pambaba. Pero paglapag namin, pagbaba, talaga, yung ano mo yun, lamig. That moment, hinahanap ko yung asawa. Yun pala yun. Sabi ko, yakapin mo ma. Wala pa na. Siya naiyak ako. Pala itatawid mo. Doon ko na napatunayan yung verse na to. Amen. On that moment, talaga sobrang lamig, pero nung ako iniyakap ng aking asawa, naramdaman ko yung warm. Actually, may mga yumayakap eh. Diba? Mga Mexicana, mga Hispanics. Sabi ko, papangit din yung asawa ko. Sana man ako. Sana doon, sa television ko, okay. O may pinaalala mo na, kasi dito nag-Boy Scout. Ito na nag-Boy Scout. So, Boy Scout, di ba? Or maybe naranasan mo, nag-camping kayo. Okay. So, pag-Girl Scout. Okay. Nag-camping kayo, sobrang lamig. Tapos isa lang yung may dalang umot. Kung magsusulo ka at choosy ka pa, ayaw mong makikumot, hindi giginawin ka. Pero kung makikisama ka doon sa may kumot, sa may blanket, edi may comfort, may warmth. When your accountability group is your spiritual blanket. Wow. Ganyan din sa buhay, life gets cold. Sabi nga, may mga pinagdadaanan tayo, mga hardships as pastors, as leaders. Thank you. At tinitake advantage siya ni Satanas na kapag nag-iisa ka, lalo, bubulungan ka niya. Alam mo, wala namang may paki sa iyo. Ikaw lang ang nagdurusa. Yan ang sasabihin sa atin ng enemy. At yan ang malaking kasinungalingan. Dahil sa accountability group, mararanasan mo yung init ng yakap ng Diyos sa pamamagitan ng prayers, encouragement, at love ng grupo. Yung isang taong dumadaan sa depression, tapos papahingan siya ng grupo, ipapanalangin siya, sasamahan siya, then suddenly, yung cold season ay magiging bearable. 2 Corinthians 1:3-4, praise be to God the Father, our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. So nire-remind tayo nito na kino-comfort tayo ng Diyos para tumulong din sa iba. Kaya mga pastors natin talaga malamig na panahon ng buhay, pero huwag natin karapin mag-isa ng matagal. Commit yourself sa isang accountability group.
Dahil ang dating malamig na isolation ay pwedeng maging mainit na paglilingkod sa Diyos. At magiging kalakasan tayo sa marami. Kaya nga, napakabuti po at napakainam na meron tayong accountability. Amen? Amen. And last, why accountability is a must for pastors. Accountability ensures victory. Though one may be overpowered, verse 12, two can defend themselves. A cord of 3 strands is not quickly broken. Sa panahon ni Solomon, common ang threats ng mga tulisan, mga digmaan, at panganib sa mga daraanan. At kung nag-iisa ka, madali kang mayari, madali kang mapagtripan, pero kung may kasama ka, hindi ka basta-basta pagtitripan. Cord in Hebrew is hot, which means thread or string. And a cord of 3 strands emphasize the metaphor of a tightly interwoven thread gaining strength through unity. It is unbreakable and durable. Ang metaphor ng cord of 3 strands ay galing sa rope making. Na isang strand, okay, ay madaling maputol, at kung dalawa, mas matibay, pero kapag tatlo daw, halos unbreakable. Ayan, picture tayo, ayan. Ang Bible and many Bible scholars see that a cord of 3 strands ay linked sa isang grupo or family. Na kung sakali, di ba, titignan naman natin, siguro yung isang strand lang, mukhang kaya natin, lalo na kung bodybuilder ka, kaya mo maputol. Pero kapag 3 strands, may hirapan ka. Ganyan din sa atin. Kapag ating buhay ay hinabing kasama ng Diyos at kasama yung accountable sa Diyos, hindi ka basta-basta mag-alapin. Well, ang strategy ni Satanas is to divide and conquer. Ayaw niya na nakipag-unite ka sa isang grupo. At kapag nag-isa ka, mas madali ka matalo. Pero kung may accountability group ka, again, ipagtatanggol ang bawat isa sa pamagitan ng pananalangin at pagpapalakas ng buong. That's why ang commitment sa isang accountability group ay hindi optional, kundi essential para magtagumpay sa ministry. Amen? It is not an optional, but essential for people. Kaya nga mga kapatid, pastors, let's commit ourselves in a godly accountability group. At kapag nandun ka na, huwag mahiyang mag-open up ng sarili. Share your struggles, ask for prayer, and stand together. Hebrews 10:24-25, pinalalanan tayo, do not neglect meeting together, but encourage one another. Tandaan ng isang Kristiyanong mag-isa lagi, madaling nagagapi. Pero ang Kristiyanong nakapulupot kay Kristo at sa isang accountability group ay hindi basta-basta matitipad. Yan ang power ng commitment sa accountability group. Tinitiyak nito ang tagumpay laban sa pinakamalaking laban ng buhay. And the word is accountability. Importante po yan. Amen? Amen. Kasi po dito marami natutunan. Amen? Amen. Kasi dito masarap yung tulog. Amen? Amen. Okay. Please, dalawa yun. Okay? May natutunan habang natutulog. Yan, maganda yan. Ecclesiastes 4:9-12 ay nagbigay ng malinaw na picture. Companionship is God's wisdom against the futility of isolation. Nang pagkakaroon ng grupo na accountable sa iyo ay karunungan ng Diyos laban sa kawalang saysay na pag-iisa. Paalala ni King Solomon that we're not designed to walk alone, hindi tayo nilikha upang maglakad mag-isa. Ang tunay na lakas, proteksyon at tagumpay ay matatagpuan sa Diyos at sa isang godly na grupo. Natutuloy para magkaroon ng greater productivity. May magbabangon sa atin kapag bumagsak tayo, may dadamay sa atin kapag madilim at malamig ang buhay, at may magbibigay ng lakas ng loob para lumaban sa anumang kasiraan ng buhay. At ang lahat ng ito ay ultimately pinopoint kay Jesus, because Jesus is our partner in labor. Matthew 11:20-30, come to me all, you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light.
that Jesus is our comforter through His Spirit in life's trials. John 14:18, I will not leave you as orphans, I will come to you. And Jesus is the central strength in our unbreakable cord. Matthew 18:20, for where two or three gather in my name, there am I with them. Pira. Yes, si Jesus. Okay? Pagpapakita po ito doon sa picture ng Christians, nandoon ang Panginoon. Yes, si Jesus nag-isolate ang kanyang sarili. Para ano? Para mag-pray, mag-seek sa will ng Ama. Tama ba? Nag-isolate ko rin yung sarili niya para manalangin sa Diyos, Lord, tasan, samahan siya ng Banal na Espiritu. But after that, after ng kanyang isolation na yun sa para makapiling ang Ama, after that, kasama niya na ang kanyang grupo at puro na sila community immersion. Tama ba? Amen? Kaya kapatid, malinaw na gusto ni Jesus nasa parameters kanya at meron kang team, meron kang godly group. Now, sino dito convinced? Importante ang accountability sa kanya. Can I hear amen? Amen. Kaya nga ito ang best na gagawin natin. Our application, number 1, pray for an accountability group. Kung wala ka pang accountability group, then pray. Pray for a group na magiging accountable sa iyong paglago kay Lord as a pastor. Manalangin ka na kung wala ka, nakita mo yung sarili mo, ano, para mag-isa lang ako. Yes, may kasama ka sa church, may mga kasama ka leaders, pero ang tanong, hindi naman lahat na-open mo sa kanila eh. Kasi pag na-open mo, baka matisod sila eh. Baka pag na-open mo, pambira, ito pala, iutak pala yung church sa ganito kalaki. Eh parang pag in-open mo yun, baka hindi lalo magsimba eh. Amen? Pray for a group, accountability group na alam mong tutulong sa'yo. May pera ka man o wala. Yun lang. And personally, kung wala ka pang grupo na yan, I want to introduce to you this group, this mission network. Amen? Itong grupo na ito is your partner for productivity, support in tough situations, warmth in hard times, and strength to keep your cord strong. Pambira, dito po, okay, dito po sa grupo natin, ako po naniniwala, ito yung regalo ng Diyos sa ating lahat. Yes. Dahil hindi lang to barkadahan lang, amen ba, Bishop John? Yes. Hindi lang to barkadahan lang, kundi sama-sama tayong nag-i-evolve. Sama-sama tayong tumatalino. At tayo at lalago kay Lord. Listen, ayaw po ni Bishop John na siya lang ang lumalago sa church nila. Ayaw po ni Bishop John. Ayaw ni Bishop John na sila lang ang dumadami ang mga churches. Ayaw po ni Bishop John na siya lang ang naka-BYD. Dalang pangako ni Bishop John, kung wala po kayong pera, ipapanalangin niyo po kayo. Dapat BYD. Ako po naniniwala kung wala po pa po kayong grupo, then consider this group. Amen? Kasi pag hindi niyo po kinonsider itong grupo na ito, yung kinain niyo po mamaya, babayaran. Joke lang. So pray for that group. Kailangan may accountability group tayo. Pangalawa, kung binigay na sa inyo ni Lord yung grupo na yan, then be part of that accountability group. I'm not saying be an spectator of that group. No, be part of it. Yeah. Pwede kasing umaaten-aten ka lang, nakikisama ka lang, nakikikain ka lang. Hindi ka naman talaga kasama. Be part of it. Amen? Alam niyo po sa ibang grupo, bago kayo makasama, ang daming mga requirements. Kailangan ganito ka, kailangan ganito ka, kailangan ganito ka. Kailangan loyal ka, kailangan ano ka.
Mas nakalaya na. Kaya po kung may pinakita na si Lord sa inyo, then be part of that accountability. Yes. Kasi hindi po basta-basta na bigyan ka ni Lord ng accountability group. Pero kung binigay ka na, binigyan ka na din, be part of it. At hindi lang maging part ka noon, pangatlo, number 3, love that group Yun. and work together as a team. Yes. Dito po sa HMNet, we're not just calling this group a group, but a team. Ano ibig sabihin nun? Ayaw po natin lahat dito na isang simbahan lang ang lumalago. No? It's a teamwork. Of course, gusto namin lumago kayo, pero dapat kayo rin, gusto nyo rin lumago. Mahirap din naman kasi kami lang ang may gusto lumago, tapos kayo ayaw na rin. Mga kapatid, magtutulungan po tayo dito. Lahat po ng katalinuhan ni Bishop John, ipagkakalog niya po sa inyo. Ibibigay niya po lahat sa inyo. Lahat, ultimo, di ba si Jesus, buong dugo niya natinis para sa salvation natin. So, ibig sabihin, gagawin po din ng team na ito ang part niya para lumago tayo. Amen? At hopefully, magmahalan po tayo. Marami pong mga grupo, hindi na po nagmamahalan. Akala nila nagmamahalan sila. Pero I hope pag dito po sa team natin dito, let's work together and love each other. Why? Kasi kung ano po yung mararanasan dito, yun din naman i-express natin pag-uwi natin sa ating mga churches. Amen? Kaya ngayon pa lang po, simulan natin magmahalan. Sige nga po, lalaki sa lalaki, babae sa babae, maghalikan nga po kayo. Ay, may gagawa na ako. Sino po dito, may ginawa ang Lord niya araw? Tayo manalangin, Lord, salamat po, Diyos, for giving us this message na ito. Lord, na pinapakita mo sa amin kung maybe matagal na kami nag-iisa, nakita namin yung sarili namin, Lord God, sa isang grupo na nais mo, na kami lalong mag-grupo. Huwag namin hayaan i-isolate na kaaway ang aming mga sarili, O Diyos. Sa halip, Lord God, makita namin yung sarili namin na naglilingkod, sumasama at nagpapamentor sa iyo at meron kang grupo na ginagamit para magsalita ka rin sa amin, O Diyos. Na makita namin ang aming kahinaan ay maging kalakasan. Yung aming mga kakulangan, Lord God, ay maging pagpapalak sa amin na ito ay ma-improve at maging strength, O Diyos. Na Lord God, kung maling barkada ang sumira sa amin noon, then tamang barkada din ang pagkakalog mo sa amin. Lord, salamat po sa wisdom ng iyong salita. Ilayo mo kami sa anumang traps ng isolation galing kay Satanas. At tulungan mo kaming maging committed and united, O Diyos, sa accountability group na ito na pinagkaloob mo sa amin. Lord, salamat, O Diyos, kasi may HM Network. Salamat kasi, O Diyos, sa grupo na ito, nakikita namin, Lord God, hindi yung aming kakulangan, pero yung hope, O Diyos, na yung aming mga kalungkutan, Lord God, of course, doon kami nag-grow, pero doon sa aming pag-grow, Lord, kailangan namin ng sama-samang wisdom at ikaw ang nagkakalog. Salamat, O Diyos, pagpalayo kami lahat at sa aming mapagbibigay ngayon, ikaw may sa pangalan ng Jesus. Amen.